Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho ng nasa 50,000 nitong Setyembre na nasa 2.26 na milyon kahit nasa pinakamababang antas na ang underemployment rate sa loob ng 18 taon. Ipinakita sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA na ang 4.5% unemployment rate ay mas masama pa kumpara sa 4.4% noong Agosto, subalit mas maganda ito kumpara sa 5% o 2.5 milyong walang trabaho sa kaparehong buwan ng nakalipas na taon. Ang underemployment rate ay sinusukat ang kalidad ng trabaho ay bumaba sa 10.7% mula sa 11.7% noong Agosto at 15.4% noong nakaraang taon. Katumbas ito ng 5.11 milyong Pilipino na may trabaho na naghahanap pa rin ng karagdagang trabaho o mas mahabang oras sa trabaho. Mula Enero hanggang Setyembre, ang average na underemployment rate ay nasa 12.5%. Mas mababa ito kumpara sa 14.4% noong taong 2022. Ang bilang ng labor force noong Setyembre ay nasa 49.73 milyon, mas mababa kumpara sa 50.29 na milyon noong Agosto at 50 milyon sa nakalipas na taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tataas na naman ang singil sa kuryente dahil sa karagdagang singil sa transmission charge. Sa isang pahayag, sinabi ng Manila Electric Company o Meralco na tataas ng 23 sentimo kada kilowatt hour sa 12 piso at 5 sentimo kada kilowatt hour ngayong Nobyembre kumpara sa 11 piso at 82 sentimo nitong nakalipas na buwan. Ang mga kabahayan na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour ay umasa ng karagdagang 47 piso sa kanilang buwanang electricity bills. Ang mga residential customers na kumukonsumo ng 300, 400 at 500 kada kilowatt hour ay madadagdagan ng 70 piso, 74 na piso at 117 piso ayon sa pagkakasunod. Ayon sa Meralco, tumaas ng 12 sentimo ang transmission charge dahil sa mas mataas na ancillary service charge. Tumaas din anya ang charge mula sa mga independent power producers o IPPs ng 11 sentimo dahil sa mas mataas na presyo sa malampaya natural gas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaasahan na hindi bababa sa 7 kalahok ang maglalaban-laban para sa panibagong motorcycle taxi concessions para sa mga lugar na konti lamang ang naninilbi. Ayon kay Land Transportation Office o LTO Assistant Secretary Vigor Mendoza, sakop ng panukala sa Kongreso ang pagpapalawig ng mga panibagong concessionaires sa labas ng Maynila at Cebu. Subalit hindi naman binanggit ni Mendoza kung sino-sino ang 7 potensyal na concessionaires na idadagdag sa mga lisensyado ng service providers ng Angkas, Joyride at Move It. Sinabi ni Mendoza na ang 7 nagsabi ng pagka-interes ay sa labas ng Kalakhang, Maynila, gustong mag-operate at may
o kakayahang magturo ng drivers at magmentena ng lugar para sa mga sasakyan. Una nang sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na matatapos nila ang pag-aaral sa mga motorcycle taxis sa loob ng taon. Ang pag-aaral ay magbibigay ng mga rekomendasyon para sa kaligtasan, seguridad, franchising at regulatory procedures. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.